Richman Kabanata 1781, Hehe, Ray, huwag kalimutan na si Amber Lord ay hindi na isang tao. Mas creepier pa siya kaysa multo. Sa palagay mo ba matatakot siyang nagtatago sa lugar na ito? Tumawa si Gerald at pinaalalahanan si Ray. Nang marinig siya ni Ray, nalaman niya na kahit papaano ay may katuturan ito. Maaari kang tumingin, at aalis ako, kung gayon. Sinabi ng matanda sa tatlo. O sige, matanda. Maraming salamat sa iyong tulong. Mabilis na pinasalamatan ng matandang Flint ang matanda. Huwag banggitin ito. Tumugon ang matanda sa pagwagayway ng kanyang kamay. Pagkaalis ng matanda, si Gerald at ang dalawa pa ay nakatayo sa harap ng kahoy na maliit na bahay. Tinitigan ito ng blanko, hindi nila alam ang gagawin. Hindi sila makapasok sa maliit na bahay, at hindi rin nila alam kung paano makapasok dito. Gerald, Old Flint, ano ang dapat nating gawin ngayon? Sipa ang pinto. Tumingin si Reiki na Gerald at Old Flint at nagtanong. Hindi, kalokohan yan. Hindi tama ang pagsisisi. Pinigilan agad ni Old Flint si Ray, bagaman siyang eyelet face ay hindi nabuhay. Ang maliit na bahay na ito ay pagmamayari pa rin niya. Kaya, hindi nila simpleng magawa ang nais nila. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Wala kaming susi. Wala nang magising si Ray. Maghihintay kami hanggang sa gabi at makita kung ang Ember Lord ay magpapakita dito. Maya-maya, nagmungkahi si Gerald, at sa gayon, naghintay lang sila doon tulad ng iminungkahi ni Gerald. Ang paghihintay ay tumagal ng ilang oras, naghintay sila hanggang alas 8, ngunit, hindi pa rin lumitaw si Ember Lord, ang buong paligid ay nahulog sa kadiliman at katahimikan. Ang pagiging nasa isang madilim na kapaligiran ay maaaring tumindi talaga ang takot sa puso ng isang tao. Bukod kay Gerald, pinaliit ng leeg sina Ray at Old Flint at hinigpit ang paghila ng kanilang damit. Gerald, ang tagal na nito. Napakadilim na, kailangan pa ba nating maghintay? Tumingin si Ray kay Gerald at nagtanong. Oo, Gerald, bakit hindi tayo bumalik sa sasakyan? Hindi bababa sa mas mahusay kaysa sa manatili sa malamig na tulad nito. Si Old Flint, na nasa tabi nila, ay mabilis na nagmungkahi. Nang marinig ito ni Gerald, tumango ito bilang pagsang-ayon. Nang makita ang pagsang-ayon ni Gerald, agad na nadama ng tuwa sina Old Flint at Ray. Pagkatapos nito, bumangon ang tatlo at handa nang umalis. Doon lang, isang ilaw ang nagniningning mula sa kakahuyan. Pag-ilaw pa lang ng ilaw ay agad nitong nakuha ang atensyon ni Gerald. Naalerto sila at nakasquat ulit agad. Kayong tatlo. Pagkatapos, narinig nila ang boses ng matanda mula ngayon lang, narinig ang boses nito ay huminga ng maluwag ang tatlo, naisip nila na iba ito. Kumbaga, siya yun, lumabas kaagad si Gerald sa bushes. Matandang lalaki, bakit ka pa rin naglalakad sa takdang oras na ito? Duda na tinanong ng matandang Flint ang matanda. Nakita kong matagal ka nang naghihintay dito. Kaya, naparito ako upang suriin ka. Ngumiti ang matanda at sumagot. Mabuti na kami. May hinihintay lang kami dito. Dali-daling ipinaliwanag ni Old Flint sa matandang lalaki dahil ayaw niyang moari ng matanda na may mali. Richman Kabanata 1782, sobrang gabi na. Sigurado akong hindi darating ang taong hinihintay mo. Halika, punta tayo sa aking lugar at magpahinga. Bumantong hininga ang matanda at nagpanukala sa tatlo. Nang marinig siya ng Old Flint, tumalikod siya kaagad at tumingin kay Gerald. Naghahanap ng kanyang opinyon. Nakita ni Gerald ang reaksyon nito at tumanggo ng mahina, dahil wala silang ibang pagpipilian. Sa ngayon, sa lugar lamang ng matanda ay makapagpahinga lamang sila. Bukod, ang langit ay madilim na, at ito ay hindi ligtas. Sino ang nakakaalam kung ano ang magtatagal sa labas? Matapos ang pag-uusap, sinundan ni Gerald at ng iba pa ang matanda at iniwan ang kahoy na maliit na bahay, dinala ng matanda si Gerald. At ang iba pa sa kanyang bahay. Bagaman hindi ito gaanong matanda, mukhang dapat itong itinayo dati. Matandang tao, ikaw lang ba ang natira sa nayon? Kapag nandoon na sila sa bahay ng matandang lalaki, nagtataka na nagtanong si Old Flint. Hehe, tumawa ang matanda. Oo. Ang iba ay lumipat na sa mga lungsod. Ako na lang ang natira dito. Pagkatapos niyang chuckled, sumagot siya. Kung gayon, bakit hindi ka lumipat sa lungsod? Hindi ba mas komportable itong manirahan sa lungsod? Patuloy na tanong ni Old Flint. Naku, wala akong kamag-anak o anak.
Ayokong manirahan pa rin sa lungsod. Mabuti ang pamumuhay dito. Sanay na akong tumira dito. Wika ng matanda na may mapait na ngiti, naririnig nila ang walang magawa sa tinig ng matanda. Ang pagkakaroon ng walang miyembro ng pamilya sa isang katandaan ay talagang nakakaawa, marahil ito ang kapalaran ng matandang ito. Nakatalaga siyang manirahan sa mga bundok sa buong buhay niya. Hindi masama para sa mga nahulog na dahon na bumalik sa kanilang mga ugat. Tama, sino ang hinihintay mo talaga? Tanong ng matanda kay Old Flint. Matandang tao, alam mo bang may apo si Yam Eyelet Face na nagngangalang Emberlord? Pagkatapos ng isang pagpos, tinanong ni Old Flint ang matanda, nang marinig iyon ng matanda, nagulat siya sandali, at pagkatapos ay sinabi niya, oo, kilala ko siya. Pinag-uusapan ng tungkol kay Emberlord, siya ay talagang isang mabuting bata. Siya ang gumastos ng pera upang matulungan akong maitaguyod ulit ang aking bahay. Masunurin siyang bata noon. Minsan, dito siya titira kasama ang kanyang lola. Minsan, pupunta siya sa lugar ko para makipaglaro sa akin. Gayunpaman, pagkamatay ng kanyang lola, hindi na siya nakabalik. Bumantong hininga ang matanda habang nagkukwento. Oh, matandang tao, may nakita ka bang kakaiba kani-kanina lamang? O baka may nangyari sa kahoy na maliit na bahay ng Yam Eyelet Face? Pagkatapos nito, tinanong ni Old Flint ang matanda, dahil alam ng matandang lalaki si Emberlord, ang bilang na ibinigay sa kanila ng Emberlord ay hindi magiging ganoong kadali. Wala akong narinig. Dadaanan ko ang kahoy na maliit na bahay araw-araw kapag umakyat at bumaba ako ng burol, ngunit hindi pa ako nakarinig ng ingay. Sinabi ng matanda kay Old Flint. Sobrang nagtatanong kayo tungkol dito. Ano ang eksaktong nangyayari dito? Ano ang ginawa ni Emberlord? Naguguluhang tanong ng matanda. Wala yun, matanda. Kaibigan niya kami. Hindi lamang namin siya nakakontak kamakailan lamang, kaya nais naming pumunta dito at suriin kung narito siya. Mabilis na gumawa ng palusot si Old Flint upang ipaliwanag ito sa matanda. Oh, nakikita ko. Matapos marinig ng matanda ang kanyang paliwanag, wala siyang hinala at pasimpleng tumango. Si Gerald at ang iba pa ay nakaupo sa bahay hanggang sa gabi na, gayunpaman, wala sa kanila ang nakatulog, hindi iyon sa ayaw nila, ngunit ito ay dahil hindi sila naglakas loob, kung nakatulog sila, walang nakakaalam kung ano ang mangyayari, mas mababa kung lilito si Emberlord, kilabot. Biglang bumukas ang pinto, matapos marinig ang tunog ng pagbubukas ng pinto, ang tunog ng pagsara ng pinto ay narinig kaagad pagkatapos, Richman Kabanata 1783. Ang tatlo ay mabilis na tumingin sa labas lamang upang makita na ang matandang lalaki ay iniwan ang bahay ng mag-isa, bitbit ang isang basket sa kanya habang papunta sa kahoy na kubo ng Yam Eyelet Face. Pagkakita nito, nagpalitan ng tingin ang tatlo, natagpuan nila na kakaiba na ang matanda ay nais na lumabas sa kalagitnaan ng gabi na nagdadala ng isang basket. Kailangang mayroong lihim na hindi alam sa mga taong nakatago sa likuran nito. Di nagtagal, lumabas na si Gerald at ang dalawa sa bahay at tahimik na sinundan ang matanda, sinundan nila ang matanda hanggang sa kahoy na maliit na bahay. Pagkatapos, nakita nila siyang naglabas ng isang susi mula sa kanyang bulsa upang ma-unlock ang pinto. Sa sandaling na-unlock ang pinto, maingat na sinuri ng matandang lalaki ang kanyang paligid. Matapos matiyak na walang tao sa paligid, doon lamang niya itinulak ang pinto at lumakad na may kasiguruhan. Naglakad din si Gerald at ang dalawa papatungo sa kahoy na maliit na bahay at agad na tumayo sa harapan nito. Gerald, parang may tinatago sa amin ang matanda. Talagang mayroon siyang susi sa bahay na ito. Bulong ni Ray kay Gerald, ngayon, makikita na ang matanda ay hindi kasing simple ng kanyang hitsura. Dapat ay mayroon siyang isang uri ng pakikipag-ugnay kay Emberlord. Ray, Old Flint, dapat kayong magtago ng dalawa. Papasok ako at titingnan muna. Maya-maya, inutusan ni Gerald sina Ray at Old Flint, narinig ang kanyang mga salita. Sina Ray at Old Flint ay hindi tumutol, sa halip, tumango sila kaagad bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, mabilis silang umatras sa isang malapit na bush at nagtago doon. Tungkol naman kay Gerald, nagtungo siya sa gilid ng kahoy na kubo at umupo sa tabi ng dingding. Pagkatapos, pinalaya niya ang kanyang kaluluwa mula sa kanyang katawan, syempre hindi papasok ng diretso si Gerald sa bahay. Kung hindi man, aalerto sila sa kanila at matutuklasan ng matanda, kapag napalaya na niya ang kanyang kaluluwa. Si Gerald ay pumasok sa kahoy na kubo at nagsimulang maghanap pataas at pababa,
nang siya ay umakyat, naririnig niya ang boses ng matanda. Parang may kinakausap siya, di nagtagal, matapos ang pagsasalita ng matanda, narinig ang boses ni Emberlord, alam ni Gerald na siya ito sa oras na marinig niya ang kanyang boses. Talagang nakatago si Emberlord sa lugar na ito, hindi inaasahan ni Gerald na itinago ito ng matandang ito ng maayos at mayroon siyang relasyon kay Emberlord. Emberlord, yung tatlong naghahanap sa iyo ay dapat na naghahanap ng problema sa iyo, tama? Tanong ng matanda, umupo si Emberlord sa upuan at ngumuso. Gusto akong mahuli ng tatlong iyon. Mukhang ang talino nila upang hanapin ang lugar na ito. Hindi sa matalino kami, ngunit ikaw ang nagbigay sa amin ng bakas, Emberlord. Sa sandaling natapos ang pagsasalita ni Emberlord, ang boses ni Gerald ay tumunog sa silid. Pagkatapos, lumitaw si Gerald sa harap ni Emberlord at ng matanda. Gerald Crawford. Sa paningin ni Gerald, galit na galit si Emberlord, galit na sigaw niya at sinisingil si Gerald, nais na punitin si Gerald, mabilis na nag-react si Gerald at sinipapalayo si Emberlord. Ngayon, dahil half-phantom din si Gerald, hindi siya natakot kay Emberlord. Ang lahat ay dapat na natapos ngayon. Emberlord, hindi kita papayagang makatakas ka ulit ngayon. Tumingin si Gerald kay Emberlord at sinabing, pagkasabi nito, itinapon ni Gerald ang soul chain sa kanyang kamay. Ang soul chain ay lumipad patungo kay Emberlord at mahigpit siyang pinagapos. Siyempre, hindi ganoon kadali harapin ang Emberlord. Nagmorph siya sa isang itim na miasma at nag-charge kay Gerald, tinawag ni Gerald ang kanyang Astribis sword ng mabilis at nagpadala ng isang talam ng espiritu patungo kay Emberlord. Nang makita ito ng matanda, tumakbo siya pasulong at inihagis ang sarili sa harap ng itim na miasma, ayaw na hayaang masaktan ng talam ng espiritu ni Gerald si Emberlord. Swish! Dumaan ang talam ng espiritu sa katawan ng matanda, Richmond Kabanata 1784 kasabay nito. Ang itim na miasma ng Emberlord ay nakabalot sa matanda. Di nagtagal, sinipsip ng itim na miasma ang kaluluwa at lakas ng matanda, na direktang ginawang isang tuyong bangkay ang matanda, laking gulat nito kay Emberlord. Hindi niya inaasahan na ganito ang kalalabasan. Bukod dito, hindi niya inaasahan na haad lang talaga ng matandang lalaki ang atake mula kay Gerald para sa kanya. Emberlord, pinatay mo ulit ang isa pang inosenteng tao. Galit na sigaw ni Gerald kay Ember. Lord, nasabi iyon, nagpasya si Gerald na gamitin ang kanyang ipinagbabawal na pamamaraan upang tuluyang sirain ang Emberlord. Sa sandaling ito, lubos na nawalan ng malay si Emberlord. Tumayo siya doon nang hindi gumagalaw, halos parang nawala na ang kanyang kaluluwa. Libo-libong diskarte sa pagkawasak ng sekta. Sigaw ni Gerald at itinapon ang Astribis sword sa kanyang kamay ng direkta kay Emberlord. Nang tumusok ang espada sa katawan ni Emberlord, agad itong naglabas ng isang maliwanag na ilaw at tuluyang nilamon si Emberlord. Arg! Sigaw ni Emberlord. Ang sumunod na segundo, si Emberlord ay naging abo. Sa wakas, tinanggal ni Gerald si Emberlord. Sa wakas, ginantihan ni Gerald ang mga nayon ng Moonset Village. Nang marinig nila ang kaguluhan sa cottage na kahoy, sumugod si Old Flint kasama si Ray at dumiretso sa ikalawang palapag. Nang makita nila ang tuyong bangkay ng matanda at isang tumpok na abo, laking gulat nila. Ito, ano ang nangyayari dito? Hindi nila nakita si Gerald kahit saan. Makalipas ang ilang segundo, nagmula si Gerald mula sa baba. Ha, Gerald, bakit ka galing sa labas? Hindi ka na ba pumasok? Nagulat si Old Flint kay Gerald at nagtanong. Natapos ko na ang Emberlord. Hindi sumagot si Gerald. Sa halip, tinuro niya ang tumpok ng mga abo at sinabi sa Old Flint, tiningnan ni Old Flint ang tumpok ng abo na may sorpresang mukha. Sinasabi mo ba sa akin na ito ang Emberlord? Hindi makapaniwalang tanong ni Old Flint, tumango si Gerald. Tapos, tumalikod na siya at lumabas ng bahay, nagpalitan ng sulyap sina Old Flint at Ray, ngunit hindi na sila nag-abala sa sinabi pa. Sinundan lang nila siya palabas. Pagkaalis sa kahoy na kubo, bumalik ang tatlo sa kanilang sasakyan. Nang sumakay na sila sa kotse, pinaandar na nila ang makina at umalis kaagad sa baryo. Sa huli, patay na si Emberlord, at tuluyang makahinga ng maluwag si Gerald. Old Flint, mangyaring ipauwi kami sa amin. Napakahusay mong pagtatrabaho kani-kanina lang. Ang bagay na ito ay sa wakas ay itinuturing na naayos na.
Nakaupo sa kotse, tiningnan ni Gerald si Old Flint na nagmamaneho, at sinabi, tumango si Old Flint bilang pagsang-ayon nang marinig siya, syempre alam niya kung ano ang ibig sabihin ni Gerald. Salamat, Gerald. Nagpasalamat din si Old Flint kay Gerald, kung hindi dahil sa bakas na natagpuan ni Gerald, hindi nila kailanman matatagpuan ang lugar na ito, at hindi nila mahahanap si Emberlord at matapos siya, bagaman ang Old Flint ay isang tao mula sa Grand Council, sumang-ayon siya sa paraan ni Gerald upang harapin ang bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, si Emberlord ay karapat-dapat na mamatay, at ang kanyang kamatayan ay hindi pinagsisisihan. Richmond Kabanata 1785 kinaumagahan, habang natutulog pa sina Gerald at Ray, ginaising sila ng doorbell, lumabas si Ray palabas ng silid papunta sa pintuan na medyo natutulog at binuksan ito. Nang mabuksan ang pinto, nakita niya ang ilang mga lalaking naka-uniforme na nakatayo sa labas. Sa nakikita ng logo sa kanilang mga uniforme, alam niya na sila ay mula sa Grand Council. Excuse me, nandito ba sina G. Gerald Crawford at G. Ray Layton? Ang isa sa mga inspector ay pumasok sa bahay at nagtanong. Tumango si Ray at sumagot, ako si Ray. Ano ito? Alisin mo siya. Kapag narinig niya ang mga salita ni Ray, iniutos ng inspector ang kanyang mga tauhan, at kaagad, lumapit ang dalawang inspector at hinawakan ang mga braso ni Ray, hinayla siya palabas. Hoy, anong ginagawa mo? Sigaw agad ni Ray, ang gulo ay nagising kina Gerald, Juno, at Nori, mabilis silang nakalabas ng kanilang mga silid. Sino ka? Nang lumabas si Gerald, nagtaka siyang tumingin sa mga tao mula sa Grand Council at nagtanong. Ikaw dapat si G. Gerald Crawford. Hinala namin na nauugnay ka sa pagkamatay ni Chief Lake, na kilala rin bilang Old Flint. Kaya, nais ka naming ibalik para sa isang pagsisiyasat ngayon. Habang nagsasalita ang inspector, kumuha siya ng isang warrant of arresto at ipinakita ito kay Gerald. Teka lang, ano ang sinabi mo? Patay na si Chief Lake. Natigilan si Gerald nang marinig ito. Ang balitang ito ay talagang labis na nakakagulat kay Gerald, kanina pa sila nakasama ng Old Flint. Paano siya patay ngayon? Ito ay simpleng kakaiba. Ginoo Crawford, sana makikipagtulungan ka sa amin. Alam na alam ng inspector ang pagkakakilanlan ni Gerald. Kaya, napanatili niya ang isang banayad na tono ng kausap niya si Gerald. Ayos lang. Mangyaring ipaalam sa amin magbihis bago sumama sa iyo. Walang problema dito si Gerald at pumayag kaagad ito. Di nagtagal, nagbago sina Gerald at Ray at umalis kasama ang mga inspector ng Grand Council, papunta sa Grand Council. Nanatiling tahimik si Gerald sa sasakyan, ang pagkamatay ni Old Flint ay ganap na hindi inaasahan. Talagang walang ideya si Gerald kung paano siya namatay, tila mayroong isang bagay na kakaiba tungkol dito. Di nagtagal, dinala sina Gerald at Ray sa Grand Council at sa magkakahiwalay na silid ng pagtatanong para sa pagtatanong, pagkaraan ng ilang sandali, dalawang inspector ang nagtulak ng pinto at umupo. Ginoo Crawford, maaari mo bang sabihin sa akin kung saan ka nagpunta kasama si Chief Lake kagabi? Ano ang ginawa mo doon? Ang isa sa mga inspector ay nakatingin kay Gerald at nagtanong. Nagpunta kami sa bahay ng Emberlord kagabi, sinabi ni Gerald sa inspector. Anong oras ka bumalik? Tanong ng inspector. Mga 2:00 ng umaga. Si Chief Lake ang naghatid sa amin pauwi. After that, umalis na siya mag-isa, seryosong sagot ni Gerald. Nanatili ba kayong dalawa sa bahay ninyo pagkatapos nito? Lumabas ka ba talaga? Tanong ng inspector, nakasimangot si Gerald. Iminumungkahi ko na huwag mong sayangin ang oras mo sa ating dalawa. Totoo bang naiisip mo na papatayin namin si Chief Lake? Bukod, may mga CCTV sa tabi ng kalye kung saan nakilala ni Chief Lake ang aksidente. Bakit hindi mo makuha ang footage at panoorin ito? Ayaw na ni Gerald na patuloy na sagutin ang mga katanungan, kaya't hiningi niya ang inspector bilang kapalit. Narinig ang mga salita ni Gerald. Walang imik ang inspector. Sa totoo lang, may katuturan ang sinabi lang ni Gerald. Sa totoo lang, dinala nila pabalik sina Gerald at Ray para lang maunawaan ang sitwasyon. Walang ebidensya ang nagpakita na sina Gerald at Ray ang pumatay sa Old Flint. Gayunpaman, bukod sa kanilang dalawa,
Ang Old Flint ay walang anumang pakikipag-ugnay sa ibang mga tao. Richmond Kabanata 1786 Napanood talaga nila ang kuha ng CCTV nang nangyari ang aksidente. Walang tao at walang ibang sasakyan sa paligid. Bukod dito, ang Old Flint lamang ang nasa kanyang sasakyan, kaya't nangangahulugan iyon na ang sitwasyon ng matugunan ng Old Flint ang aksidente ay kakaiba. Sa kuha, ang kotse ng Old Flint ay simpleng lumaktaw at gamulong ng walang kontrol sa sarili nitong bigla. Pinalaya lang sina Gerald at Ray sa hapon, sumakay sila ng taxi pabalik sa opisina nang makaalis na sila sa Grand Council. Sa daan pabalik, tiningnan ni Ray si Gerald na may isang sobrang puzzled na tingin at tinanong, "Gerald, ano sa palagay mo ang pagkamatay ni Old Flint? Paano siya namatay?" Napakalibingan ng mukha ni Gerald. Hindi rin siya sigurado tungkol dito. Gayunpaman, natitiyak niya na ang insidente ay tiyak na hindi ganoon kadali. Nangangahulugan ba ito na ang Emberlord ay hindi papatay? Sa sumunod na segundo, isang matapang na ideya ang sumagi sa isipan ni Ray. Nadama ni Gerald na ang posibilidad ng haka-haka na ito ay napakaliit. Pagkatapos ng lahat, si Emberlord ay namatay sa harap ng kanyang mga mata. Paano pa siya nabubuhay? Balik muna tayo. Baka aksidente lang talaga, sinabi ni Gerald kay Ray. Hindi nagtagal, nakarating sila muli sa opisina. "Gerald, Ray, bumalik na kayong dalawa. Ayos ka lang." Nang makita silang bumalik, nagmadali si Juno at nagtanong sa kanila sa pag-aalala. Nang sila ay kinuha ng mga tao mula sa Grand Council, talagang nag-alala sina Juno at Nori, ngunit ngayon, nakikita silang bumalik na ligtas at maayos, guminhawa sila. "Mabuti na kami. Nagpunta lang kami doon upang tumulong sa pagsisiyasat." Ngumiti ng marahan si Gerald at ipinaliwanag kay Juno. "Nga pala, nahanap na ba ninyo ang Emberlord sa oras na ito?" Inabot ni Juno ang isang basong tubig kay Gerald at tinanong. Kinuha ni Gerald ang tubig at humigop. Sumagot siya, "Natagpuan namin siya, at pinatay ko siya." Narinig ito, agad na nakaramdam ng kaginhawaan si Juno, nakikita na ang nakamamatay na halimaw ay sa wakas ay napuksa. Ngunit paano ang pagkamatay ni Old Flint? Ngayon ko lang nakita ang balita, sinasabing napakakaiba ng kanyang pagkamatay. Mukhang hindi ito sanhi ng isang tao. Kaagad pagkatapos, nagtataka ulit si Juno at nagtanong. "Hindi ako sigurado tungkol doon. Nang bumalik kami kagabi, ayos pa rin ang Old Flint. Walang espesyal na nangyari sa daan." Ani Gerald na may malungkot na mukha, lahat ng nangyari ay naramdaman na hindi komportable ang mga tao. Buntong hininga. Bumantong hininga si Juno nang marinig ang sinabi ni Gerald, "Kakatok. Kakatok. Kakatok." Sa sandaling iyon, may kumatok sa pintuan ng opisina. "Ray, puntahan mo kung sino ito." Nang marinig ito ni Gerald, sinabi niya kay Ray na sagutin ang pinto. Tumayo si Ray at naglakad papunta sa pintuan. "Nakita ko lang ang isang delivery boy na nakatayo sa labas." Binuksan niya ang pinto at lumabas. "Hello, nakatira ba dito si G. Gerald Crawford? Mayroong isang parsela para sa kanya." Sabi ng delivery boy kay Ray na nakangiti ang mukha. "Oo." Sumagot agad si Ray at pumirma para sa parcel. "Gerald, mayroong isang parsela para sa iyo." Sinabi ni Ray kay Gerald nang bumalik siya. "Isang parsela para sa akin." Naguluhan si Gerald nang marinig siya. Wala siyang nabili. Bakit siya tatanggap ng isang parsela? Richmond Kabanata 1787 Ang parsela ay isang maliit na kahon na parisukat. Marahang inalog ni Gerald ang kahon, ngunit walang tunog na nagmula sa kahon. "Tingnan natin kung sino ang nagpadala sa iyo." Si Juno na nakaupo sa gilid ay pinapaalala kay Gerald. Mabilis na sinuri ni Gerald ang impormasyon sa nagpadala. Bukod sa kanyang pangalan at address, walang impormasyon tungkol sa nagpadala. Napatulala si Gerald at ang iba pa sa kanilang nakikita. Sino ang maaaring nagpadala kay Gerald ng parsela? Ano ang eksaktong nasa parsela? Hindi nagmamadali si Gerald upang buksan ang parsela. Pakiramdam niya ay may problema dito. Siguro, ito ay isang pamamaraan. "Umatras, kayong lahat." Sinabi ni Gerald sa kanyang mga kaibigan. Narinig ang sinabi ni Gerald. Tumayo agad si Ray at ang mga dalaga at umatras. Dinampot ni Gerald ang isang maliit na kutsilyo at hinampas ang kahon na bukas na may sobrang katumpakan. Kapag na-slash ang kahon, bumukas ang talukap ng mata. Maingat na tiningnan ni Gerald ang kahon. Matapos matiyak na ligtas ito, doon lamang siya nakaginhawa.
at sinenyasan niya ang kanyang mga kaibigan na sumulong. Naglakad ang tatlo papunta kay Gerald at tumabi sa kanya minsan pa. Gerald, ano nga ba ang nasa kahon? Nagtataka na tanong ni Ray, ibinaban ni Gerald ang maliit na kutsilyo. Pagkatapos, kinuha niya ang kahon at binuksan ito, mayroon lamang isang lila na sobra sa kahon. Ito ay isang lila na sobra muli. Nang makita ni Ray ang sobra, nagtaka siya ng may pagtataka. Ang mga lilang envelope ay patuloy na lilito noong buhay pa si Emberlord. Ngayong patay na siya, hindi nila inaasahan na lilito muli ito. Gerald, hindi na ba patay si Emberlord? Bakit lumilitaw muli ang lila na sobra na ito? Tanong ni Ray kay Gerald, nakatingin sa kanya na hindi makapaniwala. Sineksik din ni Gerald ang kilay. Napakaseryoso niya, naisip niya na ang pangyayaring ito ay tiyak na hindi simple, na parang ang lahat ay hindi pa natatapos. Halika, pumunta tayo sa kumpanya ng Surir. Maya-maya pa ay nabawi ang pakiramdam ni Gerald at iminungkahi kay Ray. Pagkatapos, umalis si Gerald sa opisina kasama si Ray at nagtungo sa kumpanya ng Surir. Nais niyang malaman kung sino ang nagpadala sa kanya ng parcel. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa kumpanya ng Surir. Nang makapasok na sila sa opisina, sinimulang hanapin ni Gerald ang person in charge. Hello, may I know who sent me this parcel? Inabot ni Gerald ang box sa person in charge at tinanong. Nang kunin ng person in charge ang parcel, sinabi niya ang isang bagay na ikinagulat ni Gerald at Ray. Ang kahon ng Surir na ito ay hindi kahon ng Surir ng aming kumpanya, at ang packaging ay hindi rin. Sinabi niya sa dalawa, ano, hindi ba ito ang kahon ng Surir ng iyong kumpanya? Paanong nangyari ta? Malinaw na naihatid ito ng isang delivery boy mula sa iyong kumpanya ngayon lang. Sinabi agad ni Ray sa person in charge. Nang makita na tumanggi sina Gerald at Ray na maniwala sa kanya, dinala sila ng tagapamahala sa kanyang tanggapan. Tingnan mo, ito ang karaniwang kahon ng Surir at pag-iimpake ng aming kumpanya. Kaya, ang kahon na ito ay talagang hindi mula sa aming kumpanya. Ang manlalaro ay itinuro sa mga kahon at ipinaliwanag sa kanila. Ngayon, tuluyan ang naguluhan sina Gerald at Ray. Kung ang parsela ay hindi mula sa kumpanyang ito, saan ito nagmula? Maaari ko bang makilala ang delivery boy na nagpadala sa amin ng kahon ngayon lang? Pagkatapos, nag-propose si Gerald sa person in charge. Sige, walang problema. Nakatulong ang manugang, at agad itong sumang-ayon. Hindi nagtagal, tinawag niya ang delivery boy para kina Gerald at Ray. Ray, siya ba ang isa? Richman Kabanata 1788 Tiningnan ni Gerald ang delivery boy at tinanong si Ray. Oo, tama, Gerald. Siya ang nagpadala ng parsela. Mariing tumanggo si Ray at sinabi. Anong meron, mayroon bang anumang problema, misters? Ang batang lalaki ng paghahatid na nakatayo sa harap nila ay nagtataka na hindi alam ang nangyayari. Tatanungin kita, ang parsela na ito ay naihatid mo ngayon lamang. Saan mo ito nakuha? Napatingin si Gerald sa delivery boy at tinanong siya. Kinuha ng delivery boy ang kahon mula kay Gerald at tiningnan. Tama iyan. Ako ang naghatid ng parsela. Nagtataka din ako kung bakit may pangalan at address ng tatanggap lamang sa parsela, at iba ang balot. Tinanong ko ito tungkol sa halos isang araw, ngunit walang nag-abala na sagutin ako, kaya may hatid ko lamang ito alinsunod sa address. Inamin ng delivery boy na siya ang naghatid ng parsela, ngunit siya mismo ay hindi alam kung sino ang nagpadala. Nang marinig ito, nagpalitan ng tingin sina Gerald at Ray. Ang investigasyon ay muling tumigil. Hindi sila tinulungan ng bakas upang malaman ang nagpadala. Sige, salamat sa gulo. Maya-maya pa ay nagpasalamat si Gerald sa delivery boy at umalis na kasama si Ray. Gerald, sa palagay mo ay totoong patay na si Emberlord? Nang nasa sasakyan na sila, tinanong ulit ni Ray si Gerald. Imposibleng hindi siya. Nasaksihan ko mismo ang kanyang pagkamatay sa aking sariling mga mata. Paano pa siya nabubuhay? Direktang itinanggi ni Gerald ang haka-haka ni Ray. Hindi siya naniniwala na buhay pa si Emberlord. Kung gayon, ito, kalimutan mo na. Babalik kami at tingnan muna kung ano ang nakasulat sa liham. Kaliwa ng walang pagpipilian, pipiliin lamang ni Gerald na pag-aralan muna ang lila na sobra. Kung nahulaan ito ni Gerald ng tama, dapat mayroong mga numero sa liham, tulad ng naunang isa. Nang makabalik sila sa opisina, binuksan kaagad ni Gerald ang lila na sobra. Sa paningin nito,
Natulala si Gerald. Mali, na nahulaan niya ito sa pagkakataong ito. Walang anumang numero dito, ngunit isang pattern ng Star of David. Ito ay isang pattern. Hindi ito katulad ng dati. Bulalas ni Gerald nang makita ito, puno ng hindi makapaniwala ang mukha. Talagang iba ito sa oras na ito. Sa pagtingin sa pattern ng Star of David, lumubog si Gerald sa pagmumuni-muni. Kaagad pagkatapos, naghanap si Ray ng impormasyon tungkol sa Star of David online. Gerald, ito ang lahat ng impormasyon tungkol sa Star of David. Maaari kang tumingin. Inabot ni Ray ang tablet kay Gerald, kinuha ni Gerald ang tablet at nagsimulang magbasa nang marinig niya iyon. Matapos basahin saglit, nagsimulang dumilim ang mukha ni Gerald. At sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Gerald. Ang pangingisda ni Gerald ay ang kanyang telepono at nalaman na ito ay isang hindi kilalang numero. Matapos mag-atubili saglit, sinagot niya ang tawag. Kamusta? Sino ito? Sa sandaling nakakonekta ang tawag, tinanong ni Gerald ang tumatawag sa isang malalim na boses, narinig lamang ang malaswang tinig ng isang tao sa kabilang dulo ng telepono. Ginoo, Crawford, dapat ay natanggap mo ang regalo na ipinadala ko sa iyo. Nang marinig ni Gerald ang boses niya, kumunat ang noo niya. Sino ka? Tanong ni Gerald sa lalaking nasa kabilang dulo ng telepono. Hehe, huwag kang kabahan. Ako ay isang walang tao na nais na makipaglaro sa iyo. Tumawa ng masama ang lalaki at sinabi kay Gerald nang hindi sinabi kay Gerald ang kanyang pagkakakilanlan. Maglaro. Wala akong oras upang makipaglaro sa iyo. Kung sinusubukan mong maglaro ng isang kalokohan, paumanhin, mayroon kang maling tao. Malamig na ngumuso si Gerald nang marinig ang sinabi ng lalaki, Richman Kabanata 1789, Gerald, sino ito? Tumingin si Ray kay Gerald at nagtanong. Hindi ko alam. Ito ay isang tao. Siya ang nagpadala ng liham, at sinabi niya sa akin na nais niyang makipaglaro sa akin. Siya ay mani. Walang magawa na sinabi ni Gerald, anong oras na at gusto mo pa siyang makipaglaro? Ayaw guluhin ni Gerald tungkol dito, talagang ginawa silang medyo balisa sa puntong naisip nila na si Amber Lord at hindi siya namatay. Tungkol sa pagkakakilanlan ng lalaking ito, hindi interesado si Gerald na malaman ang tungkol dito. Matapos marinig ang sinabi ni Gerald, hindi na nagtanong pa ang tatlo. Naramdaman nila na baka isang kalokohan lang ito, gayunpaman, ang lahat ay hindi kasing simple ng naisip ni Gerald. Sa araw na iyon, inilabas ni Gerald si Ray upang bumili ng ilang mga grocery. Matagal na silang hindi nakapahinga ng maayos. Kaya, nagpasya silang bumili ng ilang masarap na pagkain at magluto ng masarap na pagkain ng magkakasama. Pumunta sina Gerald at Ray sa supermarket. Paglabas nila, pareho silang may bitbit na dalawang malalaking bag sa kanilang kamay. Boom! Bigla, isang malakas na pagsabog ang narinig. Ang epekto ng pagsabog ay napakalakas na ang buong paligid ay inalog. Ang baso ng hindi mabilang na mga kotse at tindahan ay nabasag ng pagsabog. Tungkol naman kina Gerald at Ray, itinapon sila sa lupa ng lakas. Ang lahat sa kanilang mga kamay ay nakakalat sa buong lugar, tama iyan. Isang sasakyang hindi kalayuan sa kanila ang sumabog. Gerald, ang sasakyan natin. May napagtanto si Ray at tiningnan ang kotseng sinabog. Tapos, gulat na sigaw niya kay Gerald, bumangon si Gerald at sumulong upang tingnan. Sa paningin nito, sigurado na, kotse niya iyon. Sa sandaling iyon, ang kotse ay ganap na nawasak, nasusunog pa rin sa napakalaking apoy. Di nagtagal, ang mga tao mula sa Grand Council at ang mga bumbero ay dumating sa lugar na pinangyarihan at sinimulang suriin ang kotse matapos mapapatay ang apoy, at sa gayon, naimbitahan ulit sina Gerald at Ray sa Grand Council. Matapos ang aming pagsisiyasat, nalaman namin na may nag-install ng isang uri ng fuse sa iyong sasakyan. Ang mga bumbero ay natagpuan ng ilang mga fragment sa pinangyarihan. Mukhang ang iyong sasakyan ay sadyang napalitan ng isang tao. Gayunpaman, maswerte na pareho kayong wala sa sasakyan at nakatakas sa sakuna. Isang inspector ang pumasok kasama ang mga dokumento at ipinaliwanag kina Gerald at Ray. Alam mo ba kung sino ang gumawa sa iyo? Tanong ng inspector, saglit na nagulat si Gerald. Pagkatapos, sumagot siya, hindi. Marahil ay isang kalokohan lamang iyon. Gayunpaman, nang sinabi iyon ni Gerald, hindi lamang ang inspector ang hindi naniwala, maging sina Gerald mismo at Ray ay hindi rin naniwala. Gayunpaman,
Ayaw ni Gerald na ang mga tao mula sa Grand Council ay makisali dito. Mukhang ang pangyayaring ito ay may kinalaman sa lalaking tumawag sa kanya noong huli. Ngayon, galit na galit si Gerald, hindi niya inaasahan na maglalakas kamay ang lalaki sa kanya. Dahil ito ang kaso, siguradong hindi siya papakawalan ni Gerald. Pagkatapos nito, nakumpleto ni na Gerald at Ray ang mga formalidad at umalis sa Grand Council, bumalik sa kanilang tanggapan sa pamamagitan ng pagsakay sa taxi. Nang makita ang pagbabalik ng dalawa na buo, ang mabigat na puso ni Juno ay gumaan muli. Nang matanggap ang balita ng pagsabog ng kotse, takot na takot sila at nag-alala, tumunog. Tumunog. Doon lang tumunog ang mobile phone ni Gerald, hindi man lang nahulaan si Gerald. Alam na niya na dapat itong kakaibang lalaki ang tumatawag, agad niyang kinuha ang tawag. B****, ano nga ba ang gusto mo? Kung mahahanap kita, papatayin kita. Richman Kabanata 1790 Galit na sumpa ni Gerald sa lalaki. Hehe, Sheil, G. Crawford, nagbibiro lang ako sa'yo. Kung sabagay, ikaw ang ayaw makipaglaro sa akin. Tumawa ang lalaki at sumagot sa isang nakatatakot na boses, ito ay isang biro lamang. Ito ay naging isang malaking pagsabog, ngunit ang taong ito ay talagang nagsabi na ito ay isang maliit na biro lamang. Binabaliw talaga nito si Gerald. Ano nga ba ang nais mong maglaro? Huminahon si Gerald sa sarili at tinanong ang lalaki sa telepono. Hehe, G. Crawford, alam ko ang iyong kakayahan, at labis akong humanga sa iyong lakas. Kaya, ikaw lang ang makakapaglaro sa akin, naaalala mo pa ba ang lilang sulat? Mayroong isang pattern ng Star of David sa papel, kinakatawan ng pattern ng bawat magkakaibang lugar, at magkakaibang bagay ang magaganap sa bawat lugar. Maaaring ito ay isang tao o isang bagay, at ang lahat ay nakasalalay sa iyo upang tuklasin mo ito mismo. Tama, dahil ito ay isang laro, dapat mayroong isang panalo at pagkatalo. Kung manalo ka, bibigyan kita ng address upang may save ang isang tao upang makapunta ka at may save siya. Siyempre, kung talo ka, mamamatay lang ang tao. Ipinaliwanag ng kakaibang lalaki ang mga patakaran ng laro kay Gerald. Ikaw B****, paano kung hindi ako sang-ayon dito? Galit na sigaw ulit ni Gerald. Ha, 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 G. Crawford, marahil ay naramdaman mo ang lakas ng pagsabog. Kung hindi mo ako nilalaro, hindi ko magagarantiyahan kung saan magaganap ang susunod na pagsabog, at mananagot ka sa pagkamatay ng mga taong iyon dahil ikaw ang sanhi ng kanilang pagkamatay. Nang marinig ng kakatwang lalaki ang sinabi ni Gerald, tumawa siya nang sumagot. Okay, G. Crawford. Ang pagpapasya ay iyo. Mayroong isa pang liham para sa iyo bukas ng umaga. Maaari kang magpasya kung nais mong makipaglaro sa akin o hindi. Pagkatapos, paalala ulit ng kakatwang lalaki kay Gerald bago banitin ang tawag. Hindi niya binigyan ng anumang pagkakataon si Gerald na magsalita. Galit na itinapon ni Gerald ang kanyang mobile phone. Gerald, ano ang eksaktong gusto niya? Tanong ni Ray na nakakunot ang noo. Mukhang wala kaming pagpipilian kundi ang makipaglaro sa kanya. Walang ibang pagpipilian si Gerald kundi ang walang magawa na kompromiso. Bukod dito, hindi pa rin niya alam ang pagkakakilanlan ng lalaki. Sa makatuwid, maaari lamang siyang maghanap ng mga pahiwatig batay sa kanyang sinabi sa kanya. Sa sinabi niya, sigurado si Gerald na ang mga kakatwang lalaki ay may ilang hostage sa kanyang kamay. Kung hindi nilalaro ni Gerald, ang mga hostages ay nasa panganib. Sa pamamagitan noon, si Gerald ay tunay na magiging makasalanan. Nang gabing iyon, hindi natulog si Gerald, o upang maging mas tumpak, hindi siya makatulog ng tuluyan. Kinaumagahan, nag-iisa si Gerald na pumunta sa opisina. Sa sandaling dumating siya sa pintuan, nakita ni Gerald ang isang sobra na nakahiga sa sahig sa harap ng pintuan. Ito ang pamilyar na lila na sobra na muli. Kinuha agad ni Gerald ang sobra. Binuksan niya ang pinto at sinimulang basahin ang sulat. Kapag binuksan, may isang papel na may nakasulat lamang na pangungusap. Ang tubig ay dumadaloy ng diretsyo pababa ng 3,000 talampakan. Nang makita ang pariralang ito, nalito si Gerald, hindi ba ito isang parirala mula sa isang klasikal na tula? Ano ang ibig niyang sabihin dito? Ano ang nakatagong mensahe sa likod nito? Hindi nagtagal, binuksan ni Gerald ang kanyang computer at nagsimulang maghanap ng impormasyon tungkol sa parirala ng tula. Gayunpaman,
hindi mo ari ni Gerald ang kahulugan ng pariralang ito sa tula, ding. Kaagad, tumunog ang telepono ni Gerald, agad itong inilabas ni Gerald at nakakita ng isang balita.